Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin ang message sa iyo ng baraha. Ito para sa solar eclipse message ng baraha para sa iyo. So, I hope na makaresonate kayo dito, or I hope na makuha mo yung energy. And if bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button guys, para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Okay. Okay, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Ano ba ang messages na pwedeng makaresonate sa iyo? Okay. Last quarter moon in Virgo. Attend to the details. Oh. Water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, tingnan natin. Oops. 3 cards. Obedience, fulfillment, and letting go. Okay guys, so unahin natin itong first card mo na last quarter moon in Virgo. So, sinasabi sir dito na attend to the details. May mga kailangan kayong bigyan ng pansin. Like, yung iba sa inyo na may mga dokumento na kailangan na ayusin. May mga, papeles, kontrata, yung pipirmahan. Like yung ilalagay mo yung birthday mo, yung number mo, yung address mo, yung email mo. Or pwedeng, yung iba naman sa inyo dyan, mga plane tickets or mga bus tickets or kung ano pa man na kailangan yung, basta dokumento siya. So, kailangan yung maging careful. Basahin mabuti, doblehing mabuti. Basahin doble mong basahin siya for 10 times para hindi ka magkamali. The same time, huwag kang gagawa dito ng isang desisyon na hindi mo pinag-iisipan. So, ibig sabihin niya, make sure na pag-isipan mong mabuti lahat ng mga actions na gagawin mo, reactions, actions, or kung ano pa man na balak mong gawin. Okay? Okay, so dito sa 3 cards na to, may letting go 22. 22-20. So, sinasabi ng baraha dito na may incoming blessings or incoming prosperity and abundance talaga na nakapangalan sa'yo. So, pwedeng inheritance, pwedeng payouts, bonuses, or pwedeng panalo sa kung ano man na winnings yan. And sinasabi ng baraha dito na yun ang kailangan mong i-let go. Diba? So, expected or unexpected flow or inflow ng blessings or prosperity sa buhay mo ay kailangan mo siyang i-let go. Ano yung ibig sabihin? Hayaan mo lang, 'di ba? Hayaan mo lang yung universe na ibigay sa iyo kung ano yung nararapat para sa iyo. And if may hinihintay ka sa ngayon, comment down below yung may mga hinihintay sa ngayon ng mga water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Is either answers, confirmation, achievement, fulfillment, or kung ano pa man. Sinasabi sir dito na let go, let God, let it flow, 'di ba? Yung parang okay, kung para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. Parang ganoon. So, sinasabi, pero kung ano man 'tong na hinihintay mo, talagang siya ay magdadala sa iyo ng fulfillment. Hindi lang para sa iyo kundi sa buong pamilya mo. Obedience. Ato ay justice. Okay? So, pwedeng ang hinihintay mo it's a result, 'di ba? Positive outcome, parang ganon. Ang nakikita natin dito, may mga positive result regarding health and then healing and financial. So, nakikita mo dito na sobrang harmonious, sobrang fulfilled, sobrang achieve, balance, stability and balance yung nakikita natin dito. So, hindi ka dapat na nag-aalala. Okay. First card natin is strength. Oh, 'di ba? So, kung makikita mo dito, kinonfirm lang yung naunang baraha sa'yo. Ganun din dito.
tingnan mo. Water sign. Kung makikita mo dyan, sinasabi na you need to be strong. Kasi parating yung healing parating yung strength, parating yung stability and balance. Lalo na sa health, sinasabi ng barahan na if naghihintay ka ng positive result, positive outcome sa health mo, kung alam mo naman na ginagawa mo yung best, yung healthy lifestyle naman yung ginagawa mo, kung ano man tong araw-araw mong routine, kung alam mong nasa tamang direction ka, hindi ka dapat nag-aalala. Okay? So, King of Pentacles and then Queen of Pentacles. It's a balance card. Feminine, masculine ng money. So, ibig sabihin yan guys, incoming siya. And, etong financial success, kasi financial success siya. Overall, parang sinasabi, financial success, na posibleng dumating babae ka man or lalaki, may asawa or wala, ganyan, ganito, sinasabi na magkakamal ka ng limpak-limpak na salapi, or parang sinasabi sir dito na mahahawakan mo yung perang yan na minamanifest mo or tinatrabaho mo, hindi man sa ngayon, pero incoming siya. Parang yung, alam mo yun na may bagyo na parating, parang ganon, na maraming mga storm warning, parang ganon. So, ito yung nakikita mo sa ngayon. Siguro hindi ka masyadong parang naniniwala dito sa sinasabi na tong financial growth or financial success. Kasi parang ano pa lang siya warning siya. And sinasabi sa'yo dito na sobrang napakasipag mo, sobrang magaling ka sa ginagawa mo. And kung makikita mo dito, sobra kang focus sa ginagawa mo. So, magagawa mo lang siguro sa ngayon, habang hindi pa dumarating yung harvest season, gawin mo lang kung ano yung nararapat. Gawin mo lang kung ano yung para sa'yo. Gawin mo lang kung ano yung sa alam mo na pwedeng, zero the full, sa alam mong pwedeng mag-result sa positive na outcome, yun yung gawin mo. Nakikita natin dito yung collaboration. So, pwedeng may mga partnership, collaboration sa either business or relationship, friendship, or kahit anong klase ng collaboration ang nakikita natin dito. So, if ever man balak mong makipag-collaborate, so ituloy mo siya kasi magdadala yan sa'yo ng sobrang success or fulfillment or kano pa man. Page of Cups, may mga emotional happiness, emotional fulfillment, achievements na posibleng darating sa'yo, like mga bagong relationship, bagong friendship, bagong kakilala, mga reconciliation, or pwedeng mga, kung ano man to na positive na darating sa'yo. Pero, ang nandito sa baraha mong Eight of Swords is, eto yung pakiramdam mo. Diba? Yung parang, ang pakiramdam mo, nasa loob ka ng isang naka-close na lugar na hindi ka makagalaw kasi wala kang chance, wala kang time, wala kang money, parang restricted ka, 'di ba? Parang ganoon. So pwedeng may mga restrictions kayo na pinagdadaanan sa ngayon, pero kung makikita mo yung Zero to Fall, sinasabi na nasa iyo. Okay? Be strong, be courageous, take a risk, but attend to the details. So, ibig sabihin, pwede kang gumawa ng risk na decision, but make sure na hindi ka yung masyadong panatag. Kailangan pag-aralan mo ang left and right kung ano yung pwedeng maging positive or negative result ng ginagawa mo. Pero kung ito yung pakiramdam mo na Eight of Swords, hindi magtatagal. Siguro mga few days lang tong pakiramdam. Okay? So, pwedeng this week lang siyang pakiramdam, pero next week, nandito ka na sa King of Pentacles and Queen of Pentacles. Or pwedeng few months from now, nandito ka sa King and Queen of Pentacles. Okay? And yung Three of Pentacles natin dito guys, yung collaboration, sinasabi sa'yo dito na i-welcome mo. Maraming tao siguro ang gustong makipagkaibigan sa'yo, maging parte ng iyong buhay, or gustong maging parte ng iyong negosyo, or kung anong collaboration ang meron ka, i-welcome mo sila. Okay? Papasukin mo sila kasi hindi mo alam kung ano yung possible na swerte na pwedeng dumating sa'yo, diba? Expect the unexpected. Huwag nating i-judge kung ano yung status ng tao sa ngayon kasi hindi natin alam. Umiikot yung bolang kristal talaga. Okay, yung Wheel of Fortune, umiikot siya, minsan sa taas, minsan sa baba. So, yun, manatili ka lang na nakaapak sa lupa. Okay, so, and isipin mo na kahit
pinipredict sa'yo ng barahan na magiging financially stable ka in the near future, pwedeng few months from now, still nakaapak sa lupa. Yun yung dapat na gawin mo. Okay? Thank you guys. Bye!